Kuya Agustin Stories presents Billionaire Legal Wife. Matamlay si Andrea na bumalik sa bahay nila. Kausap niya pa lang ang OB-GYN niyang kaibigan. Napapansin niya ang paiba-iba ng ugali niya. Kung minsan ay masungit, madaling mainis, at higit sa lahat palaging nagagalit sa asawa niya. Mapili rin siya sa pagkain. Kung hindi luto ng asawa niya, hindi siya kumakain. Ang lahat ng senyales na iyon ay isa ang ipinapahiwatig, kaya pinuntahan niya talaga ang kaibigan dito sa klinik niya. Andrea, buntis ka nga. Ang sipag niyo ni Owen, pangatlo na to. Tuwang-tuwa sabi ni Dahlia habang nakatingin sa monitor. Bigla siyang nalungkot. Natigilan ito noong lumingon sa kanya. Bakit hindi ka masaya? Girl, magkakaunak ulit kayo. Blessings ang baby, dapat masaya ka. Maliit siyang ngumiti. Siyempre, masaya ako, nag-worry lang ako, baka masanay siya sa sobrang stress na nararamdaman ko. Baka ma-stress si baby sa loob ng tiyan ko. Ngumiwi ito. Bawal sa'yo ang ma-stress dahil buntis ka, makakasama sa bata. Dapat simulan mo ulit ang healthy lifestyle dahil hindi lang ikaw pati ang bata ang nakakaramdam noon. Tatawagan ko si Owen para puntahan ka dito. Magpasundo ka, sabihin mo sa kanya ang totoo. Pipigilan niya na sana ang babae sa balak na gawin ito pero agad siyang inunahan. Umatras ito para hindi niya tuluyang abaabot ang cellphone. Wala siyang nagawa. Stay ka lang dyan. Akong bahala. Pupunta siya ngayon dito, susunduin ka niya. Hindi ko sasabihin na buntis ka. Ikaw nang bahalang magsabi sa kanya. Walang busy sa taong mahal ka, Andrea. Kumindat ito. Huminga siya ng malalim, hindi siya umangal. Inayos niya ang pagkakaupo, hinayaan ng babae sa balak nitong gawin. Oo, nandito si Andrea. Hindi mo alam na umalis siya? Lumingon siya rito noong marinig ang pangalan niya. Tinaasan niya ito ng kilay. Nagpaalam siya kay Owen bago umalis. Anong sinasabi nitong hindi? Sige, pupunta ka rito. Lumingon ito sa kanya kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na senyasan itong ibigay sa kanyang phone. Kakausapin ka ron ni Andrea. Huwag mo nang ibaba ang phone. Pagkatapos niyang sabihin, inabot nito sa kanya ang cellphone. Hey, hindi ko alam na aalis ka pala ngayon. Hindi mo sinabi sa akin, akala ko mamayang hapon pa. Napapikit siya noong marinig ang malambing nitong boses. Nawala ang ideya sa utak niyang sermonan ito. Pumunta ako kay Dahlia. Hindi ba sinabi ko sa iyo kanina? Hindi ka kasi nakikinig dahil mas focus ka sa ginagawa mo. Tapos ngayon sasabihin mo hinahanap mo ko. Nakakainis ka talaga, Owen. Makarinig siya ng pag-start ng makina sa kabilang linya. Siguro paalis na agad ito ng bahay nila. Narinig ko. Siyempre hanapin kita. Asawa kita kaya nag-aalala ako sa iyo. Bakit naman hindi, Han? Huwag mong gamitin ang rason na yan sa akin, Owen. Mag-ingat ka sa pag-drive. Ibaba ko na to. Hindi niya patuloy ang nababa ang phone nung marinig niya magsalita ulit ito. I love you. Ang mga paru-paro sa tiyan ay nagwawala. Napakagad siya sa ibabang labi niya para pigilang mapatili. Binabaan niya ito ng cellphone. Nilingon niya si Dahlia na ngayon ay nakatingin rin sa kanya. Pinagtaasan niya ito ng kilay. May dumi pa ako sa mukha, bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Mabilis itong umiling, hindi na mawala ang ngiti nito. O siya, mag-ayos ka na mama't dadating na yung asawa mo. Sabihin mo sa kanyang totoo. Ngayon pa ba yun, tatakbo sa responsibilidad nyo, 3 na anak nyo? Napanguso siya. Wala akong sinabing ganun. Umasim ang mukha nito. Huwag mo nga ako, Andrea. Matanda na ako katulad mo, hindi mo ko maluloko. Putulin mo pagkalalaki kung magloko sa'yo. Magiging 3 na ang anak nyo, ngayon pa siya magloloko. Baliw na siguro ang asawa mo kung mangyari yon. May kilala kong doktor, baka matulungan siya. Mahina siyang natawa. Iiwan ko kapag nagloko siya. Dadalhin ko mga anak ko para ipamukha sa kanya na kaya kong mabuhay nang wala siya. Hindi niya kailangan ng doktor, talagang baliw siya. Umasim ang mukha nito. Matagal ko nang alam na baliw sa'yo. Huwag mo nang ikaila pa. Hindi na tayo bumabata. Bata pa rin ako kahit anong sabihin mo. At least ako may anak, ikaw wala.
Galaw-galaw din pag may time. Nagkibit-balikat ito bago bumalik sa trabaho. Siya naman ay nag-ayos ng gamit para handa na siya kapag dumating si Owen. Nang makita niya ang lalaki, agad siyang napangiti. Nakasuot ito ng simpleng itim na jacket at cargo shorts. Natuwa rin siya dahil suot nito ang shades na regalo niya dito. Dahil ganoon kasimple ang suot nito, may mga babaeng napalingon sa kanya. Naghintay ka ba ng matagal? Tipid siyang umiling. Kausap ko si Dahlia. Bilisan mo na, umuwi na tayo. Sagot niya. Di ka na ba magpapaalam? Umiyahe ka pa ng mag-isa para puntahan siya tapos bigla ka nalang aalis? Umiling siya. Kapag nagkita pa sila ng asawa niya, baka ay may masabi pa ito. Tinulak niya ang likod nito para mauna sa paglalakad palabas. Nagpaalam na ako sa kanya, wag mo nang hanapin, busy yun dahil maraming patient. Alam niyang susunduin mo ko kaya kapag nakita niyang nawala ako, ibig sabihin sinundo mo na ako. Pwede na lang kung may ibang sumundo sa akin. Lumingon ulit ito. Napaatras siya ng kaunti nang makita ang masamang itsura ng mukha nito. Pasasabugin kong sasakyan kung sino mong susundo sa'yo. Napalabi siya dahil sa pagiging seryoso nito. Paano kung pamilya ko pala yun? Susumbong kita, Owen. Paano kung taxi driver pala yung sinakyan ko? Dagdag niya. Mas nagseryoso ang mukha nito. Nakita niya ang pagtiimbagang nito. Ako lang ang pwede mong sakyan kahit anong oras. Kahit abutin pa tayo na umaga, wala akong pakialam. Agad na namula ang mukha niya noong ma-realize ang ibig sabihin nito. Kaya nabuo na naman sila ulit. Ikaw talaga, hindi yun ang ibig kong sabihin. Taxi ka ako. Pagtama niya sa nasa isipan nito. Paano kung may pamilya rin yung taxi driver tapos pinasabog mo yung kotse? Dapat ganun ang mindset natin. Proud niyang sabi habang nakangiti. Ako lang dapat ang sasakyan mo. Ako lang ang susundo. Ako lang mahal mo. At lalong ako lang ang asawa mo. He remarked. Nataranta siya nung bumaba ang tingin nito sa folder na hawak niya. Matagal ang lalaki na tumitig doon. Napalunok siya ng palihim. Nakaramdam siya ng tensyon. Wala ito. Yung kinuha ko lang kay Dahlia kaya ako pumunta dito. Uwi na tayo, baka hinahanap na tayo ng mga bata. Dahilan niya sa gitna ng kaba. Ako nang magdadala. Agad nitong tinago ang papel sa likod niya para hindi na ito maabot. Kinakabahan pa rin siya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa lalaki. Tahimik siya sa sasakyan. Mabuti na lang hindi na ito nangulit pa. Umiwas siya sa lalaki buong maghapon sa abot ng makakaya niya. Andrea, harapin mo nga ako. Akala mo ba hindi ko napapansin iniiwasan mo ko? May nagawa ba akong masama? Sabihin mo sa akin para alam ko. Usapan natin, hindi yung mukha akong tanga na walang alam sa nangyayari. Akala ko ba maayos na tayo? May problema ba? Huminga siya ng malalim. Umupo siya sa pagkakahiga. Hinarap niya ang lalaki na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Tinignan niya ito sa mga mata. Hindi ko alam kung anong problema natin. Umugot ito ng malalim na hininga bago tumabi sa kanya sa kama. Wala tayong problema. Maayos tayo. Simple niyang sagot. Bakit ka pumunta kay Dahlia? Napalunok siya. Hinanda niya ang kanyang sarili sakali mang gusto talaga nitong malaman ang totoo pero hindi pa rin talaga siya handa. Buntis ako. Congrats! Napamaang siya nung marinig ang sagot nito. Hinampas niya ng malakas ang lalaki. Napakurap ito ng ilang beses. Batid niyang hindi pa nag-sink in ng maayos ang sinabi niya sa isipan nito. What? Ano nga ulit yung sinabi mo? Pakiulit nga. Masama niya itong tiningnan. Gusto pa talagang marinig? Yun lang ba sasabihin mo, balulaw ka? Hinuli nito ang kamay niya. Iniyakap ito sa leeg niya. Gusto niyang sakalin ng lalaki para siyang maiiyak. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa pangatlong beses, wife, hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi siya nakagalaw noong lumuhod ito. Pinatakan ng halik ang tiyan. Nilapit nito ang tainga roon. Hindi mo pa siya maririnig. Kahit hindi ko siya marinig, mahawak o madama, mahal na mahal ko na siya. Bulong nito. Maayos at tahimik ang kanilang buhay sa mga sumunod pang araw. Minsan kapag pauwi si Owen, palagi siyang tumatawag para sa gusto niyang ipabili pag uwi nito.
Nakasanayan na nitong tumawag bago umuwi. Han! Mahina niyang ginugyog ang balikat nito para gisingin ng lalaki. Pasado 12:00 na ng gabi ngunit hindi pa rin siya makatulog habang ang lalaki tulog na habang nakayakap pa sa kanya. Pinagmamasdan niya lang ang mukha nito. Nagugutom siya. Pagkain din naman ito pero ibang pagkain ang gusto niya ngayon. Hindi siya mapakali dahil gusto niyang kumain. Inaantok na sagot nito. Gusto ko ng pancake. Magluto tayo ngayon please. As in ngayon na, gusto ko talagang kumain. Sabi niya. Napahikabang ito. Pumungay ang mga mata niya habang naghihintay sa maaaring sagot nito. Hindi siya makatulog kakaisip kung kailan siya kakain noon. Pwede naman siyang magluto ng pancake pero gusto niya ang luto nito. May iba ka pa bang gusto? Sagot nito sa medyo paos na boses dahil bagong gising pa lamang. Yumakap siya sa braso nitong naglalambing. Gusto ko ng honey syrup pagluto na yung pancake. Bilisan na natin, Owen. Maingat itong umupo sa kama kaya lumayo siya para maayos itong makagalaw. Hindi ka na ba galit? Kanina lang ayaw mo kong lumapit sa'yo. Nagpalit ako pabango 3 beses na. Minsan hindi na ako gumagamit. Nasusuka ka pa rin. Ang baho kasi ng amoy ng mga pabango mo. Pag-isipan ko pagkatapos mo akong pagluto kung ayos na tayo. Napahagikik siya noong buhatin siya nito para dalhin sa kusina. Maingat siya nitong nilapag sa island counter. Pumunta naman ito sa cabinet para kumuha ng ingredients. Excited siya noong ilapag nito ang bagong lutong pancake. Para siyang batang napapalakpak. Mabilis niyang kinuha ang honey para ilagay sa ibabaw nito. Aray! Nabitawan niya ang pancake pagkagat niya nung biglang mapaso ang dila niya. Agad siyang dinaluhan ni Owen. Naiiyak siyang hawak ang labi niya. Careful, mainit pa kasi yan baby ko. Bakit kapag niluluto mainit, hindi ba pwede yung apoy malamig? Tanong niya habang hinihipanan nito ang pancake para sa kanya. Kain ka na lang, importante nakakakain tayo. Buhay. Pagkatapos yan, mag-toothbrush ka. Paalala nito. Napalabi siya. Magiging 3 na anak natin, lalaki ka. Alam ko na yan. Hindi na ako baby. Marunong na akong gumawa ng baby. Nahigit niya ang sariling paghinga noong bigla siya nitong ikulong sa magkabila gamit ang mga bisig nito. Nasa gitna ang lalaki ng hita niya. Napatingin siya sa labi nito. Nakita niya kung paano napakagat ng ibabang labi si Owen habang may sinusupil ng ngiti sa labi nito. Oo naman, baby ko. Malambing na ani nito sa mababang boses habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi alam kung paano niya naubos ang pagkain niya ng matino. Para siyang teenager, kinikilig sa galawan ni Owen. Kinabukasan maagang umalis ang asawa kaya pagising niya wala na ito. Tanging note lang, hinatid na ang mga bata sa school. Napangiti siya noong makita ang hinanda nitong pagkain, yung request niya kagabi bago matulog. Lumabas siya noong hapon dahil gusto niyang bumisita sa office ng asawa. Dumaan siya sa coffee shop malapit sa building. Napako siya sa kinatatayuan nung makita ang pamilyar na likod ng lalaki. Lumipat ang tingin niya sa babaeng kasama nito. Minsan ay hahampasin pa nito si Owen sa balikat. Kulang na lang yakapin ito. Matagal niyang pinagmasdan ng dalawa. Parang may kung ano sa puso niyang nasaktan dahil magkasama ito. Owen! Tawag niya. Mabilis itong lumingon. Tumayo para lapitan siya. Hindi mo sinabi na aalis ka ngayong hapon. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit para hindi ko makita na may kasama kang iba? Para itago na magkasama kayo ngayon? Sagot niya sa lalaki. Umiling agad ito. No, sasabihin ko sa iyo pagdating ko. Business partner ko lang siya. Suminghap siya. Pero kapag hindi ako nagtanong itatago mo rin sa akin. No, mahal. Bakit ko siya itatago sa iyo? Wala akong dapat itago. Bakit ko siya itatago para mag-away tayo? Paliwanag nito. Masama pa rin ang tingin niya rito. Sino siya? Nanunuring tanong niya habang nakatingin sa babaeng kasama nito. Ngayong nasa likod nito walang pakailam na nakaupo. Mukhang masaya pa ito sa nangyari. Si Jenica, business partner ko.
Nakasalubong ko lang siya kaya magkasama kami. Pinag-usapan na rin namin yung bagong project kaya natagalan. Pabalik na rin ako sa office. Paliwanag nito. Pinag-cross niya ang braso sa may dibdib. Tinulak niya ng kaunti ang lalaki para maharap ang tinawag nitong Jenica. Nilahad niya ang kamay sa harap nito. Nice to meet you. Ako nga pala ang asawa ni Owen. Masaya ako makita kita dito. Business partner ka pala niya. Hindi ka niya nabanggit? Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagsama ng itsura nito noong banggitin niya ang katagang asawa. Palihim siyang napangisi. Nice to meet you. I'm Jenica Chua, may-ari ng sikat na architecture firm. Halata sa boses nito ang pagkadisgusto. Hindi niya ugali ang ipilit ang sarili niya sa taong ayaw sa kanya. Meron talagang mga taong alam nilang may masisira sila hindi titigil. Alam niya ang pakiramdam ng nasasaktan dahil babae rin siya pero mukhang game ito. Pwede ko ba siya makausap saglit? Sabi niya kay Owen. Nag-aalangang tumango ito. Sige, mag-usap muna kayo. Babalik ako dito mamaya tapos umuwi na tayo. Tipid siyang tumango habang nakangiti. Kailan mo pa kilala si Owen? Ngayon lang kita nakitang kasama niya. Palagi naman niyang sinasabi ang tungkol sa mga business partner niya. Hindi ka niya nabanggit sa akin. Sana mas maaga kitang nakilala. Matagal na kaming magkakilalang dalawa. Umarkong bilog ang bibig niya kasabay ng pagtango. Hindi ka niya nabanggit sa akin. Alam mo rin pala sigurong may pamilya na siya kasi matagal nga kayo magkakilalang dalawa. Tumawa ito. Palihim siyang umirap. Tumatawa ito sa bahay na hindi naman nakakatawa. Kilala niya ang asawa kapag hindi dito importante hindi niya binanggit sa kanya. Kailangan bang palagi niya sa iyong sinasabi lahat ng ginagawa niya? Sana pinantayan mo palagi para hindi na siya mapagod magkwento sa iyo. Hindi niya kailangan ikwento ang mga ginawa niya buong araw. Inis nitong sabi. Mas lalo niya nakuha ang totoong agenda nito. Hindi dahil sa trabaho kundi dahil gusto ng babae ang kanyang asawa. Gusto niya ang pagiging sarkastiko nito. Mas palaban siya. Kung ano ang sa kanya ay mananatiling sa kanya. Bakit? Gusto mo sa'yo siya nagkukwento? Babae ka rin. Alam mo ang ginagawa mo. Kung trabaho ang hanap mo, magtrabaho ka. I'm warning you. Siguro hindi mo pa alam ang ginagawa mo. Try harder. Humanap ka ng lalaking walang asawa. Huwag mong subuking kumabit. Subukan mo kung kaya mong maagaw sa akin ang asawa ko. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa bago tumayo para umalis. Iniwan niya ito. Ayaw niyang ma-stress ang sarili niya lalo na buntis siya. Mas mukha pa itong palaban sa kanya. Hindi niya napapakilala ng maayos ang sarili niya. Nagkita silang dalawa ni Owen sa labas ng cafe. Sabay silang umuwing dalawa. Agad silang sinalubong na nakangiting si Lyra. Dala nito ang makeup kit niya. Mommy, Daddy! Andito na po kayo. Agad niya itong niyakap, napangiti siya noong nagsisimula nitong halikan ng pisngi niya. Ganon din ang ginawa nito noong lumapit sa daddy niya. Daddy, come here, makeup time tayo. Kagaya nung ginawa natin noon. Liningon niya si Owen. Tinignan siya nito sa nagpaawang muka. Mukhang mapapasabak na naman ito sa trip ng anak. Last time ginawa siya nitong karakter sa horror. Hindi ito nakatanggi dahil iniiyakan siya nito. Bibihis lang si Daddy, anak. Pabalik na lang ako mamaya. Umiling ito. Makeup time na, Daddy. Mag-change ka po ng clothes mo mamaya. May damit akong hinanda na bagay sa makeup natin. May napanood ako sa YouTube at may dress ako para magmukha kang Disney princess. Tuwang-tuwa ang sabi nito. Hinalikan niya ang pisngi ni Lyra. Magpapalit lang si Mami sa taas. Makeup time na kayo ni Daddy mo. Tingnan ko mamaya pagbaba ko kung gaano kaganda ang Daddy mo kapag naging Disney princess. Iniwan niya ang dalawa para magpalit ng damit. Noong pumaba siya, naabutan niya ang dalawang tapos ng mag-ayos. Mami, tingnan mo si Daddy para siyang Disney princess. Ako ang nag-makeup sa kanya. Ang ganda niya, di ba? Nakangiting abot langit si Lyra dahil sa itsura ng kanyang ama. Halatang proud ito dahil sa nagawa niya. Nakabusangot si Owen pero game na game pa rin sa ginagawang pag-makeover sa kanya ng bata. Nakasuot ito ng bestida niyang violet, may wig itong kulot na naka-makeup rin. Imbes na magmukhang Disney princess, nagmukha itong clown.
Pinigilan niya ang paghalakak habang nakangiti ng inosente sa anak. Ang ganda-ganda ni Daddy, pang birthday mo. Gawin mo ulit sa kanya yan para hindi na tayo mag-hire ng clown. Bagay sa Daddy, mukha siyang Disney princess sa kanto. Sobrang ganda niya, baby. Ang galing mo talaga. Narinig niya ang pag-alma ng lalaki sa sinabi niya. Pinaglalaroan niyo ako porket mahal ko kayo. Baby, pinaglalaroan pa natin si Daddy, di ba hindi naman? Ang ganda ni Daddy mo pero parang hindi nito gusto ang makeover mo sa kanya. Sumbong niya sa anak habang nakangisi sa nakabusangot niyang asawa. Lumungkot ang mukha ng bata. Nakita niya ang nangingilid nitong luha. Daddy, ayaw mo? Kaya ba hindi ka nga nakangiti noong inaayusan kita? Mabilis si Owen na umiling. Ngumiti ito. Nagsimulang gumiling na parang babae. Malakas siyang napahalakhak habang pinapanood ito. Pati ang anak niya tumawa na rin. Mami mo ba si Dad? Napahalakhak ang panganay nilang anak noong tuluyang makababa ito sa hagdan. Agad nitong kinuha ang cellphone niya para kinunan ng video ang ama. Dad, gumiling pa kayo. Matutuwa ang angka natin na makita ito. Clown na sexy dancer. Kantsaw nito. Masama siyang tiningnan ni Owen. Nung tumigil ito, nagsimula namang umiyak si Lyra. Bagsak ang balikat nito, walang ibang nagawa kundi gumiling. Mas natawa siya noong sumayaw ulit ito. Tumahimik na si Lyra. May araw din kayo sa akin lalo ka na buntis. Hintayin mo talaga. After 9 months. Banta nito. Pinagtulungan nilang tatlo si Owen. Pagkatapos ng pagkatuwaan si Owen, inaya niya na ito sa kwarto nila. Nakaupo siya sa lababo habang pinupunasan ng makeup sa mukha nito. Ang galing mong sumayaw kanina. Ang galing mong gumiling. Pangaasar niya. Umusangot ito. Kahit hindi ako dancer, sasayawan ko kayo kung gusto nyo. Lahat gagawin ko para sa inyo ng anak natin. Natigilan siya nung haplusin nito ang maliit na umbok sa tiyan niya. Kamukha ko ang pangatlo natin. Nararamdaman ko ako ang kamukha niya. Deklara nito. Diniinan niya ang pagpuna sa mukha nito. Paano mo naman nasabi yan? Kamukha ka na ng dalawa, pati ba naman sa pangatlo gusto mo ikaw pa rin ang kamukha? Ang unfair. Ako kaya ang nagdala. Ako yung nahirapan ng 9 months. Nagmulat ito ng mata. Sumilay ang ngiti nito bago nagsisimulang halikan siya sa pisngi patungo sa labi. Kasi mahal na mahal kita. Mas malakas ang genes ko kaya mana sa akin ng mga bata. Sa bawat pagkakataon na tingnan mo sila, maalala mo kung gaano kita kamahal. Niyakap niya ito sa baywang. Bolero ka talaga kahit kailan. He grinned. Nagsasabi lang ako ng totoo, masama ba? Ganda-ganda kasi ng asawa ko kaya naman adik na adik ako sa kanya. Siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Pinahinga nito ang mukha sa leeg niya. Nakaramdam siya ng kakaibang kiliti mula roon. Di niya mapigilang itong yakapin na parang bata. Pinulupot niya ang leg sa baywang nito. I love you. Kinabukasan, maagang pumasok si Owen sa company. Gusto niyang pagbawalan itong palaging kasama si Jenica pero pinigilan niya ang sarili. May tiwala siya sa asawa niya pero sa babaeng iyon wala. Good afternoon, Miss Andrea. May kailangan po ba kayo? Sasabihin ko po kay sir na tumawag kayo. Magiliw na bati ng sekretary ni Owen sa kabilang linya. Gusto niyang malaman ang ginagawa nito kaya tumawag siya. No, huwag mong sabihin sa kanya, may gusto lang ako itanong. Nasa office ba si Owen? Yes ma'am, may meeting po siya ngayon. Dumalaw po kasi ulit si Miss Jenica kaya kausap niya sa loob. Kakalabas ko lang po, may kinuha lang ako. Gusto kasi ni sir na bantayan ko sila. Huminga siya ng malalim. Hindi niya inaasahang gusto nitong bantayan siya. Palagi pa siyang pumunta sa office? Nung isang araw magkasama silang dalawa. Ngayon bumalik na naman pala to? Ano po? Ma'am, siguro mas maganda kung si sir mo na lang. Nag-aalang ang sagot nito. Napaayos siya sa pagkakatayo. Baka may masabi pa po akong mali. Mawalan po ako ng trabaho. Tinatanong ko lang naman, Darlene. Magkasama lang sila kahapon, nandyan na naman siya ulit. Ganyan ba ang business partner? Hindi, di ba?
Hindi ko rin po alam ma'am pero palagi po magkasama sila sir. Kadalasan pumupunta po talaga si Miss dito. Hindi po kasi nakikinig. Masyadong mapilit si Miss Jenica. Humigpit ang hawak niya sa phone. Can you do me a favor? Sige po, ano po yon? Basta po ma'am, ayaw kong mawalan ng trabaho. Tumawa siya. Gusto ko lang malaman kapag bumalik pa ulit si Jenica. Pwede mo bang i-report sa akin kung babalik siya bukas? Baka masanay iba na ang trabahuhin. Pinigilan niyang ipahalata ang inis na nararamdaman. Sige po ma'am, pwede ko kayong tulungan. Naiinis din po kay Miss Jenica. Huwag po kayong mag-alala, babantayan ko si sir. Mas sumigla ang boses nito. Galit niyang hiniwa ang patatas. Iniisip niyang ang babaeng iyon ay ang hinihiwa niya. Noong sumapit ang hapon, ilang beses niya itong tinawagan para sabing ito ang susundo sa mga bata dahil wala ang driver nila ngayon. Ilang beses niya itong tinawagan pero hindi nito sinasagot. Tapos na rin siyang magluto para sa hapunan nila. Ang pagdating ng mga ito ang hinihintay niya. Owen, nasan ka ba? Hello? Sino to? Pasensya na, iniwan kasi ni Owen itong phone niya. Bumibili pa siya ng pagkain namin. Humigpit ang hawak niya sa cellphone noong marinig ang boses ng babae sa kabilang linya. Hindi boses ng asawa niya. Nasaan siya? Gusto kong makausap. Galit niyang tanong. Bakit ba? Sino ka ba para guluhin ang boyfriend ko? Bakit ba kasi may unregistered number na tawag ng tawag sa kanya? Kung sino ka man miss, huwag mong landiin ang jowa ko. Ilang beses siyang napapikit para pakalmahin ang sarili niya para rin sa batang nasa tiyan niya. Si Jenica. Napaawang ang bibig niya. Siya pa ngayon ang malandi sa kanilang dalawa. Uulitin ko, nasaan siya? Gusto ko siyang makausap kaya ibigay mo sa kanya ang phone. Hi babe, may tumawag sa phone mong unregistered number. Hindi niya narinig ang iba pa nitong sinasabi dahil namatay ang tawag. Napahawak siya ng mahigpit sa lamesa, malapit sa kanya bilang suporta. Nangihina siya, kaya pala nakalimutan nito ang pangako sa kanya dahil kasama ng lalaki ang kabit niya. Napahawak siya sa tiyan niya noong nararamdaman ang pagsakit noon. I'm sorry, baby. Pauwi na si Owen. Noong hindi niya makita ang kanyang cellphone, agad niyang pinarada ang sasakyan para hanapin iyon. Baka tumawag ang asawa niya. Tsak na magagalit ito. Baka kung anong mangyari sa baby nila. Hindi niya mapapatawad ang sarili pag nagkataon. Nung hindi niya mahanap sa bag at sa kotse, walang pagdadalawang isip niyang pinaharurot at pabalik ang sasakyan. Baka naiwan niya sa coffee shop na pinuntahan niya kanina. Baka nakuha iyon ni Jenica. Hi babe, may tumawag sa phone mong unregistered number. Agad niyang pinutol ang sinasabi nito. Inagaw niya ang kanyang cellphone sa kamay ni Jenica. Para siyang nanlalamig noong makita na asawa niya ang tumawag. Unregistered number, asawa ko yan, Jenica. Anong sinasabi mo? Hindi niya mapigilan ang pagtaas ng boses. Umatras ito. Bumakas ang gulat na mutla ito. Hindi ko alam, okay? Nakuha niya ang atensyon ng mga tao sa loob ng cafe dahil sa lakas ng mga boses nila. Hindi mo alam? Huwag mo kong gawing tanga. Hindi ka ba marunong magbasa para sabihin mong hindi mo nakita na asawa ko yun? Hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito. Wala akong sinasabi sa kanya. Bitawan mo nga ako, nasasaktan ako. Sinubukan nitong itulak siya. Tanggalin ang pagkakahawak niya sa braso nito. Siguraduhin mo lang na wala kang sinasabi sa kanya. I'm warning you, Jenica. Kung tinapon mo ako noon na parang isang basura, kayang-kaya kong gawin yun sa'yo. Babalik ka kung saan kita pinulot noon. Tandaan mo yan. Galit niyang banta bago umalis. Agad niyang tinignan ang cellphone. Bumungad sa kanya ang maraming missed calls ni Andrea. Nagtipa siya na agad ng text. Sinubukan niya rin itong tawagan pero walang sumasagot. Mabilis pa sa 4:00 ang mga galaw niya. Halos padi pa rin niya ang kotse para mabilis na makakarating sa bahay nila. Agad niyang pinarada ang kotse sa harap. Patakbo pang pumasok sa loob. Nag-alala siya sa asawa. Kung magalit ito, tatanggapin niya pero kung mapahamak ito at ang anak niya, hindi niya kaya. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Andrea ang paghikbi ng tahimik habang hawak ang tiyan.
Dahil din siguro sa pagbubuntis kaya masyado siyang emotional. Noong marinig niya ang kotse sa labas, nagpunas agad siya ng luha. Hinanda niya ang sarili kung pumasok man si Owen. Nangingilid ang mga luha niya pero mabilis ding pinunasan noong makita ang dalawa niyang anak. Mabilis niya itong nilapitan. Mami, nagtaksi kami ni Kuya. Sinundo niya ako sa school. Mabait po yung driver kaya huwag kayong magalit sa amin. Wala po kasing sundo. Walang pasabi niyang niyakap ang dalawa. Mukhang nagulat ito sa ginawa niya. I'm sorry, Mami. Pinag-alala ka namin. Huwag kang magalit, baka may mangyaring masama kay baby. Nakauwi kami ng maayos ni Lyra. Hingi ng paumanhin ni Simon. Hindi ako galit. Umubo siya noong bigla siyang napayok. Hindi niya kayang pigilan ang luha niya. Ma'am, umiiyak ka ba? Tanong ni Simon. Mommy, don't cry. Lyra comforted. Bumitaw siya sa yakap. Pinunasan niya ang kanyang luha bago hinarap ang dalawang nakangiti. Magpalit na kayong dalawa, mamaya kakain na tayo. Tapos na ako magluto ng pagkain natin. Noong mawala ang dalawa, tuluyan na siyang napahagulgol. Iniisip niyang nakipaghiwalay kay Owen. Kung may kabit ito pero ang mga anak niya ang nasa isip niya. Hindi nagtagal, dumating ito. Andrea, naiwan ko. Hindi niya ito hinayaang matapos ang sasabihin nito. Hindi ko tinatanong. Tinanatili niya ang malamig niyang ekspresyon para itago ang sakit na nararamdaman niya kanina pa. Mas lalo lang pinatunayan ng lalaki na maiba nga ito. Business partner, trabaho ba talaga palagi niyang pinupuntahan sa'yo? Pwede mo siyang paalisin. Trabaho na naman kaya magkasama kayo. May utak ako, Owen. Naiintindihan ko ang pakay niya sa'yo. Baka ikaw na ang gusto niyang trabahuhin. Calm down, baka mapano ang bata. I'm warning you. Akala mo dahil mahal kita, hindi kita kayang iwan? Oo, buntis ako. May anak tayong dalawa pero hindi na ikaw ang asawa ko. Kayang-kaya kitang iwan. Kaya ko silang buhayin nang wala ka. Banta niya. Sinubukan siya nitong hawakan pero tinulak niya ang kamay nito palayo. Bago siya tuluyang umalis, iniwan niya ang katagang, hindi ako ang nagbago sa ating dalawa. Ikaw! Hindi ako manhid. May nararamdaman ako. Kung nag-alala ka para sa amin, alam mo ang dapat mong gawin. Wala akong kabit. Naiwan ko sa coffee shop ang cellphone ko kasi nakita ko siya kaya umalis ako agad. Tinulak niya ang balikat nito. Grabing palusot mo yan, Owen. Ang linaw kaya hindi ko maintindihan. Pumanik siya sa itaas pagkatapos ng sagutan nila. Kumatok siya sa kwarto ng panganay niyang anak na lalaki para bisitahin ito. Nakita niya itong nakaharap sa computer. Ngunit agad ding napalingon sa kanya nung pumasok siya sa kwarto. Ma'am, may kailangan ka po? Gabi na, hindi pa kayo matutulog ni Dad? Can I sleep here? Ha? Naguguluhan nitong tanong. Natawa siya. Binata na nga talaga ito, dati lang buhat niya ito sa bisig niya. Ma'am, are you okay? Nag-away ba kayong dalawa ni Daddy? Pwede kang matulog sa kwarto ko kahit kailan mo gusto pero sabihin mo sa akin kung bakit. Umiling siya. Maayos kaming dalawa ng Daddy. Huwag mong sabihin sa kanyang nandito ako, ayaw ko siyang makita. Matutulog na lang po ako sa lapag. Matulog ka na po, babantayan ko kayo ni Baby in behalf of Dad. Umiling siya. No, malamig sa baba. Baka magkasakit ka, babalik na lang siguro. It's cool. Madaling araw noong magising siya. Agad siyang tumakbo sa CR nung naramdaman niya ang pagbaliktad ng sikmura niya. Napahawak siya ng mahigpit sa lababo. Ma'am, ayos lang kayo? Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili nung marinig ang boses ng anak. Ayaw niya itong mag-alala sa kanya. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa likod niya habang sumusuka siya. Normal pa po ba to? Dadalhin kita sa ospital, baka may masamang mangyari sa inyo ni Baby. Kinakabahang bulong nito. Morning sickness lang. Matulog ka na ulit. Baba lang ako para uminom ng tubig. Ako na po ang kukuha. Presinta nito. Umiling siya. Hinawakan niya ang kamay nito noong makabawi siya ng lakas dahil sa pagsusuka.
Makinig ka sa akin. Kakain ako sa kitchen. Nung bumaba siya, sumalubong sa kanya ang tahimik na paligid. Binuksan niya ang ilaw. Dumako ang tingin niya sa prutas sa gitna ng lamesa. Parang nanunubig ang bibig niyang matikman iyon. Kumuha siya ng mangkok, kutsilyo para hiwain ang prutas. Isa-isa niyang binalata ng lahat. Nung matapos siya, umupo agad siya para magsimulang kumain. Una niyang tinikman ang apple. Agad siyang napahikbi noong malasahan ang prutas. Bakit lasang apple ka? Sisi niya sa prutas habang umiiyak. Hindi niya mapigilan ang luha niya, dala na rin siguro ng pagbubuntis niya kaya ganito siya ka-emosyonal. Sunod niyang tinikman ng grapes. Ang pagkasabik niya katulad sa apple ay nauwi sa munting hikbi. Bakit lasang grapes ka? Bakit ganyan kayo? Umiyak siya ng umiyak habang kumakain ng prutas. Sa ganoong senaryo siya naabutan ni Owen. What happened? Pinanasan niya ang luha niya. Pinagmasdan niya itong tinatahak ang distansya nila palapit sa isa't isa. Gusto ko ng apple na lasang orange, sumbong niya. Yung grapes gusto ko orange pero bakit violet siya? Bakit ganito yung fruits? Umakas ang gulat sa mukha nito. Walang ganun. Saan tayo makakahanap nun? Umikpi siya. Baka sa kabit mo. Napahilamos ito sa mukha niya. Wala akong kabit. Sinabi ko na sa'yo. Ipa-billboard ko pa marriage certificate natin. Anong tawag sa kanya? Legal mistress? Pinagtaasan niya ito ng kilay. Ilang beses itong umiling habang nakayakap sa kanya. Wala tayong itatawag sa kanya. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Ikaw ang pinakamaganda, mabait, maalaga, sexy at ikaw lang ang babaeng asawa ko, ang babaeng mahal ko. Noon kaya niyang maniwala ng sobrang bilis sa lahat ng sasabihin niya. Maniniwala siya dahil alam niyang mahal niya siya. Ngayon duda siya sa pagmamahal na nararamdaman niya. Akala niya doon na matatapos ang lahat pero sa pangatlong beses, nasaktan na naman siyang makita ang asawa niyang kasama ang babaeng iyon. Parang dinudurog ang muntik ng halikan ni Jenica ang asawa niya. Mabilis siyang naglakad palapit. Tinulak niya ito ng malakas. Bakit kasama mo siya? Akala ko ba may pupuntahan ka ngayon? Kaya ka nagmamadaling umalis kasi siya yung pupuntahan mo? Hindi niya mapigilan ang pagtaas ng boses. Hindi. Tipid nitong sagot. Sasabihin mo ulit sa akin na nagkita lang kayo. Business partner pero hinayaan mong mahawakan ka niya? Hindi ka na teenager para sa ganyan, Owen. May pamilya ka. Pwede ba pa? Hindi niya hinayaang matapos ng babaeng sasabihin nito. Dumapo ang kamay niya sa pisngi nito. Napabaling pa ito sa kaliwa dahil sa pagsampal niya. Umawang ang bibig nito dahil sa gulat. May tiwala ako sa iyo pero sa mga babaeng nasa paligid mo wala. Akala ko ba business partner lang? Napapikit siya sadlit nung naramdaman niya ang pagkirot ng tiyan niya. Ano bang meron sa kanya na hindi mo matapos-tapos? Kasi mas maganda at mas hindi niya hinayaang matapos si Jenica ang sasabihin niya. Sinampal niya ito ng 2 beses. Wala siyang pakailam kung pinagtitinginan sila ng mga empleyado ng company. Puno ng galit niya itong dinuro. Hindi kita kinakausap. Hindi ikaw ang tinatanong ko, huwag kang sumabat. Ikaw pa talagang may lakas ng loob na sabihin yan. Ganda lang at yaman ang meron ka. Higit pa doon ang meron ako. Sinabihan na kita noon. Sa sobrang kati mo, hindi mo matiis. Andrea, calm down, baka mapano si baby. Tinulak niya si Owen palayo sa kanya. Huwag mo akong hawakan, hindi pa ako tapos. Sigaw niya. Ang kapal ng mukha mo. Sinabihan na kita, hindi ka pa rin tumigil. Dikit ka pa rin ng dikit. Ikaw pa talagang pumupunta dito. Andrea, tinulak niya ulit ang asawa. Isa ka pa, magsama kayo ng kabit mo na yan. Tinalikuran niya ang dalawa. Sinubukan siyang hawakan ni Owen ulit pero tinabing niya. Naglakad siya palayo habang daladala ang bigat ng dibdib na nararamdaman niya. Pagdating niya sa bahay, sumalubong sa kanya ang 2 anak. Agad itong ngumiti noong makita siya. Mag-impake kayo ng gamit niyo, aalis tayo. Pilit ang ngiti na pinakita niya sa 2. Bakit mami? Magbabakasyon po ba tayo? Masayang tanong ni Lyra.
May problem ba, Mami? Tanong naman ni Simon. Simon, tulungan mo na ang kapatid mong mag-impake, saka ako nasasabihin sa inyo. Nag-aalangang tumango ito bago hinawakan ng balikat ng kanyang kapatid. Walang aalis! Pwede kaming umalis! Sigaw niya pabalik. Bakit? Anong dahilan na naman ang sasabihin mo para magstay kami? Anak ko sila kaya may karapatan. Hindi ni Owen hinayaang matapos si Andrea sa sinasabi niya. Anak ko rin sila. Napahawak siya sa tiyan niya nung bigla itong kumirot. Agad na nataranta ang lalaki. Nilapitan sila nito. Puno ng pag-alala ang mukha nito. Mukhang matatae sa kanyang salawal. Lumapit din si Simon, mukhang nagulat din. Ayos ka lang. Sorry. Napapikit siya dahil sa sakit. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili niya pero hindi yun nagbago. Daddy, blood! Narinig niyang sigaw ni Lyra. Nanginginig ang kamay niyang bumaba ang tingin sa hita niya ngayong may dugo. Tila lumabo ang paningin niya. Huling narinig niya ang boses ni Owen. Nawala na siya ng malay. Sa kabilang banda naman, mabilis na nagmamaneo si Owen para makarating sa ospital. Namamawis ang buong palad niya. Panay ang sulyap niya sa backseat kung nasaan ang asawa at anak. Patuloy pa rin ang pagdurugo ni Andrea. Daddy, magiging maayos din si Mommy. Pagpapagaan ni Simon sa kabang nararamdaman niya. Nang makarating sila sa hospital, agad silang inassist ng mga nurse at doktor. Para siyang nanghihina, malaki ang kasalanan niya sa asawa. Natatakot siyang may mangyaring masama sa babae lalo na sa anak nila. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Agad siyang tumayo nung makita ang doktor. Kamusta na sila, Dok? Hopefully maayos na sila. Mabuti na lang naagapan dahil kung natagalan baka nawala ang batang nasa sinapupunan ni Mrs. Ilipat na namin siya sa private room. Maayos na ang kalagayan nila. Nagpapahinga na lang sila sa ngayon. Maliit siyang ngumiti. Nakahinga na ng maluwag. Salamat, Dok. Tumango ito. Nagpaalam na rin na umalis. Nang malipat sa private room si Andrea, hindi siya umalis sa tabi nito. Hawak niya ang kamay ng asawa. Tahimik na nagdadasal para sa kalagayan nito. Umuwi na kanina si Simon at Lyra para magpahinga. Lumingin siya sa pinto noong marinig yung bumukas. Tumayo siya noong makitang ang parents ito ni Andrea at kapatid. Lumapit siya para batiin ang mga ito. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya na hindi niya inaasahan. Tignan mo ang nangyari. Muntik na mapahamak ang apo ko dahil sa'yo. Napayuko siya. Hindi ko po gusto ang nangyari, Ma. Totoo ba nakabit mo ang babaeng iyon? Ngayon mo na isipan na maghanap ng kabit kung kailan 3 na ang anak nyo? Huminga siya ng malalim. Wala po akong kabit. Mahal na mahal ko po si Andrea. Sa'yo na mismo nang galing 3 na ang anak namin, bakit ako maghahanap ng iba? Desidido siyang patunayan na mahal niya si Andrea. Umuwi ka na. Kunin mo yung mga gamit nyo sa bahay. Malabing na sabi ni Dad, ang ama ni Andrea. Walang pagdadalawang isip siyang umiling. Hihintayin ko pong magising si Andrea. Tatawagan ka na lang namin, sabat ni Mama. Sumunod siya para sa asawa. Umuwi siya para kumuha ng mga gamit. Para rin tingnan ng mga anak nila. Nung magkaroon na ng malay si Andrea, bumungad sa kanya ang puting silid at ang amoy ng gamot. Alam niya agad kung nasaan siya. Bumalik sa alaala niya ang nangyari sa bahay nila. Bumalik ang kaba sa puso niya. Agad niyang hinaplos ang tiyan niya. Ma, gising na si Andrea! Lumingon siya sa kaliwa. Nakita niya ang kanyang pamilyang tarantang lumapit sa kanya. Ang baby ko, kamusta na siya? Maayos na ang baby mo. Mabuti na lang nadala ka kaagad ni Owen sa ospital. Kung nahuli siya ay baka... Hindi na natuloy ng kanyang kapatid ang sinasabi niya. Tumingin siya sa kanan baka sakaling makita si Owen pero wala ito. Umuwi muna si Owen para kumuha ng gamit niyo. Pagod na rin siya dahil kanina ka pa binabantayan. Sigurado akong hindi pa siya natutulog, sabi ng kanyang ina. Mukhang nahalata nito na hinahanap niya ang lalaki. Umuwi na tayo, sa bahay mo na ako uuwi. Hindi pa pwede. Uuwi na rin tayo pag siguradong magaling ka na. Mamaya darating na ang asawa mo, baka dalhin din niya ang mga bata.
Ayaw ko na rito. Umuwi na lang tayo sa bahay natin. Doon na lang dalhin ni Owen ng mga bata. Nag-away ba kayo? Tumalikod siya sa kanyang pamilya. Pinikit niya ang mga mata. Magpapahinga na ako. Gisingin niyo na lang ako kapag aalis na tayo. Nang makalabas siya sa hospital, sa bahay ng kanyang mga magulang siya dumiretso. Akala niya wala pa roon si Owen. Hindi niya inaasahan na ito ang sasalubong sa kanya pagpasok niya sa loob. May dala itong bulaklak. Agad itong napatayo nung makita siya. Magpapahinga na ako, agad niyang sabi. Narinig niya ang pagtikhim ng kanyang pamilya. Nakita niyang umalis ang mga ito kaya siya at si Owen ang naiwan. Gulong-gulo ang isip niya. Hanggang ngayon nararamdaman niya pa rin ang kirot sa puso niya dahil sa nangyari. Napaiwas ito ng tingin dahil sa sinabi niya. Nang humarap ito, isang ngiti sa napapaskil sa labi nito. Sige, pupuntahan kita mamaya sa kwarto mo. Magpahinga ka na ha. Dadalhin ko rin yung mga vitamins mo. Mamaya pagkatapos kong pakainin yung mga bata. Ako na rin ang magdadala ng pagkain mo. May gusto ka bang kainin? Si baby. Halata ang pagkagaralgal sa boses nito. Wala kaming ibang gusto. Maayos kaming dalawa kaya huwag kang mag-alala. Malamig niyang turan bago ito iniwan. Matagal siyang nagkulong sa kwarto, nakaharap siya sa pinto sakaling dumating na ang lalaki. Hindi siya naghintay ng matagal. Dumating na ito. Pinikit niya ang kanyang mga mata bago pa man siya nitong makitang gising. Pinakiramdaman niya ang bawat galaw nito habang nakapikit. Ilang sandali, parang naramdaman niya ang paglubog ng kama sa tabi niya. Nasundan iyon ng sunod-sunod na higbi. Hindi mo ba alam na mahal kita? Hindi mo ba ako kayang paniwalaan? Ayaw kong sabihin ito dahil hindi naman importante pero gusto kong marinig mo ito. Alam kong gising ka, Andrea. Sana pakinggan mo ko. Tahimik kong pinunasan ng luha ko. Si Jenica ang first girlfriend ko nung high school ako. We're in a relationship for 5 years pero iniwan niya ako dahil sumama siya sa bago niyang boyfriend. Sinayang niya yung 5 taon namin dahil hindi ko sa kanya maibigay lahat ng gusto niya. That was my first heartbreak. Sobra akong nasasaktan. Napabayaan ko na yung pag-aaral ko dahil doon. Then in my college, I met you. Nagsisimula ako noon sa buhay ko. Then to make the story short, natuto akong magmahal ulit na mahalin ka. Hindi ko sasayangin yung meron tayo para balikan siya, Andrea. Matagal nang tapos kung anong meron sa amin, maniwala ka naman sa akin. Bakit ko pa siya ibabalik? Nandito ka eh. Puno ng hinanakit nitong tanong. Tahimik siyang napakagat ng ibabang labi. Hinayaan niya ang luha niya. Kailangan ba palagi mo siyang kasama? Sabi niya noong nagkaroon siya ng lakas ng loob na itanong sa lalaki. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kamay niya. Trabaho lang. Hindi na. Hahanap ako ng iba. Ayaw kong mag-aaway pa tayo dahil sa kanya. Hindi ko kayang ganito tayo. Ayaw ko rin ng ganito tayo. Pinunasan nito ang mga luha niya para itong batang yumakap sa kanya. Nagdala ko ng paborito mo. Kumain ka na. Hindi mabuti sa yung umiiyak. Ayaw kong bumalik ka ulit sa ospital dahil sa akin. Umaan kahit paano ang bigat ng puso niya na nakapag-usap sila ni Owen. Lumipas ang 1 buwan. Nanatili sila sa bahay ng mga magulang niya. Nagkaayos man silang dalawa, tinapusan nito kung anumang meron sa kanila ni Jenica. Nag-report din ang sekretary nitong pati sa company, ban na ito. Ngayong araw ipinagdiriwang nila ang pagdating ng kanyang kapatid. Galing ito sa France. Isa sa rason kung bakit hindi sila bumalik dahil ngayong buwan na rin ang kabuwanan niya. Anumang oras ay kakaway na si baby. Andrea, huwag ka nang magluto. Kaya na nila yan. Magpahinga ka na please. Pamimilit sa kanya ni Owen. Hindi siya nagpatinag kahit pa pinipigilan siya nito. Gusto niyang tumulong sa pagluluto kaya kahit medyo nahihirapan siya, tumulong pa rin siya. Mas mabuti rin para matagtag si baby. Hindi siya mahirapan sa panganganak. Tulungan mo na lang ako pero hindi ako titigil hanggat hindi ako tapos sa niluluto ko. Puno ng pinalidad niyang sabi. Tinulungan siya nito sa pagluluto na halos ang lalaki na rin ang gumawa. Natatawa na lang siya paminsan-minsan.
Dalhin mo na nga ito sa loob para may makain na sila. Pakisabi, tirhan nila ako. Agad itong tumalima nang walang pagdadalawang isip. Napahimas siya sa tiyan. Medyo sumasakit dahil napaka-active ni baby. Gusto ata niyang maging isang magaling na taekwondo master. Nagkatinginan sila ni Owen noong bumalik ito. Hindi naging normal ang pagsakit ng tiyan niya. Pakiramdam niya habang tumatagal mas lumalala. Owen, manganganak na ata ako. Bigla itong namutla dahil sa sinabi niya. Namuti ang mukha nito, tila'y tinakasan ng dugo ang buong mukha. Ilang hakbang pa lang ang magagawa nito palapit noong bigla itong bumagsak sa sahig. Napapikit siya, napaatras. Anong ingay yun? Napapikit siya sandali para pigilang napasigaw dahil sa sakit ng tiyan. Nakita niya ang kanyang mama na pumasok sa kusina. Nakatingin ito ngayon sa walang malay na si Owen. Mama, manganganak na ako. Mahinang usal niya. Bumakas ang gulat sa mukha nito sabay hawak sa kanyang dibdib. Diyos ko, Ernesto, manganganak na si Andrea, ang apo mo. Buhatin mo siya. Nataranta ang lahat ng tao sa loob ng bahay. Mabilis siyang binuhat ng kapatid niyang lalaki. Ang ibang pinsan niya naman si Owen ang binuhat. Lahat sumama kaya sa isang van sila sumakay. Panay ang hinga niya ng malalim dahil sa sakit. Kaunti na lang, malapit na tayo sa hospital. Bilisan mo kasi, Zoro. Baka manganak sa kotse si Andrea, walang kumadrona sa atin. Hindi ko kaya magpaanak. Sigaw ni Ate Faye sa kanyang asawa. Ang gulo. Nang makarating sila sa ospital, agad siyang inassist ng mga doctor at nurse. Diretso na siya sa delivery room dahil lalabas na talaga ang anak niya. Congratulations, Mrs. Gonzalez. It's a healthy baby girl. Huli niyang narinig bago siya nawala ng malay dahil sa pagod. Nagising sa pagkahimatay si Owen. Agad itong napabalikwas sa pagbangon. Napaatras pa ang ibang taong malapit sa kanya. Panalo ako, akin na ang pusta ko. Narinig niya ang boses ng mga binata. Nasaan si Andrea? Ayos na ba siya? Nahihiya niyang tanong. Hindi niya inaasahan na mahihimatay siya dahil sa pagkabigla niya kanina. Gising ka na pala. Ayos na si Andrea. May nginuso si mama kaya lumingon siya sa tabi niya. Lumabot ang ekspresyon niya nung makita ang asawa na tahimik na natutulog. Nasa hospital bed din ito katabi niya. Nakangiti niya itong pinagmasdan. I'm so proud of you, hon. Bulong niya sa kanyang isipan. Mamaya ay dadalhin dito ng nurse ang baby girl niyo. Nakita na namin siya kanina. Kamukhang kamukha mo siya, Owen. Sigurado kung magtatampo na talaga si Andrea sa 3 mong anak, ikaw ang kamukha. Tumawa pa ang ginang. Lumapit siya sa tabi ni Andrea. Hinawakan niya ang kamay nito. I'm proud of you. Hindi siya umalis sa tabi ng babae habang hinihintay itong magising. Excited siyang makita ang anak nila pero gusto niyang sabay sila kapag nakita ang kanilang munting prinsesa. Owen! Agad siyang napalingon sa babae nung marinig niyang tinawag nito ang pangalan niya. Han, gising ka na pala. Masayang sabi niya. Nasaan si baby? Nakita mo na ba siya? Mahinang tanong nito. Umalis siya sa pagkakaupo sa hospital bed para tulungan itong makaupo. Maingat niyang hinawakan ang ulo nito. In-adjust niya rin ang bed. Di ko pa siya nakikita. Hinintay kitang magising para sabay tayong dalawa. Nandoon sila mama at papa pati na rin yung ibang pamilya mo. Mamaya pagbalik niya, dala na nila si baby. Hinalikan niya ang noon nito. I'm proud of you, hon. Sorry kung nahimatay ako kanina. Dapat ako ang nagpapalalas ng loob mong ng oras na iyon. Mas nauna pa akong nakatulog sa'yo. Tipid itong ngumiti. Alam niyang masakit pa rin kahit kumalaw. Hindi mas madali sa aking mga anak. Sa huli, bumusangot ito na parang bata. Nanood siya ng TV nung marinig niya ang ingay sa labas. Wala ang mag-ama niya dahil namasyal ito sa labas. Nakakunot ang noong lumabas siya sa bahay. Lumapit siya sa gate, doon niya nakita si Jenica na nakikipalakasan sa guard. Ma'am, pasensya na po, hindi namin naharang. Masyado kasing mapilit, gusto niya raw pong makausap. Binuksan niya ang pinto para maharap ang babae. Nagulat siya nung tinulak siya nito. Mabuti na lang naalalayan siya ng guard. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng bahay. Tumawag ka ng pulis, kuya. Ako nang bahala sa kanya.
Utos niya sa guard. Agad itong tumalima. Pinagpagan niya ang kamay bago pumasok sa loob para sundan si Jenica. Hinawakan niya ang braso nito pero agad nitong tinabing. Bitawan mo nga ako! Inis nitong Saad. Owen, nandyan ka ba? Gusto kitang makausap. Bumaba ka, Owen! Hinila niya sa huling beses ang braso nito. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Inis niyang tanong. Anong karapatan mong pumasok sa pamamahay ko? Ang kapal ng mukha mo na pumunta sa bahay ko. Hinawakan niya ang buhok ng babae. Malakas itong napatili. Sinubukan pang kalmutin ang braso niya. Hindi siya nagpatinag. Hinila niya ito palabas ng bahay. Ano ba? Bitawan mo ako, isusumbong kita kay Owen. Tili nito. Malakas siyang tumawa. Kahit pagsamahin ko pa kayong dalawa, higad ka. Ang kapal naman ng mukha mo na pumunta sa pamamahay ko. Bakit? Wala ka na bang pera? Kating-kati ka bang mahawakan ng asawa ko kaya sinadya mo pa siyang puntahan sa bahay namin? Itinulak niya ang babae kaya napaupo ito. Masama ang tingin. Nan pinukol niya nito sa kanya pero hindi siya nagpatinag. Itong tandaan mo, Jenica. Papunta ka pa lang, pabalik na ako kaya ilugar mo yung kating nararamdaman mo. Sa tingin mo ba kapag pumunta ka dito makikita mo siya? Ilan bang binabayad niya sa'yo para maging ganito ka kadesperada? Ako ang mas nauna sa'yo. Naging sa'kin si Owen bago siya naging sa'yo. Natural lang na bumalik siya sa'kin mas na ibibigay kong mga kailangan niya kaysa sa'yo. Inggit ka ba sa perang nakukuha ko? Para sabihin ko sa'yo, kusa akong binibigyan ni Owen. Umuklo siya para makapantay ito. Pinadapo niya ang kamay nito sa pisngi ng babae. Malakas niya itong sinampal. Nang hindi pa siya makontento, sinampal niya ito ulit sa kabila. Kaya pala humanap ka ng iba at iniwan siya noon. At ngayon, na wala kang nakuha, babalikan mo siya. Para sabihin ko sa'yo, mahal ni Owen ang pamilya namin. Mahal niya ang mga anak namin kaya kahit ahasin mo siya, hindi na mangyari ulit yun. Hindi mo nakita kung paano siya halos mabaliw para makuha ako ulit? Tinulak niya ang braso nito. Ganito kanya kabilis na naitulak, paalis sa buhay niya. Kaya kung ako sa'yo, piliin mong humanap ng iba. Naawa ako sa'yo kung patuloy kang manlilimos ng pagmamahal sa taong hindi iyon kayang ibigay sa'yo. Ang daming lalaki sa mundo, huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo sa kanya. Mapakla itong tumawa. Hindi sila kagaya ni Owen. Nagsimula itong umiyak. Natatakot ako noon kaya iniwan ko siya. Akala ko naglalaro lang siya, kaya lumayo ako. Hindi ko inaasahan na pagbalik ko, kasal na siya sa'yo. Baka sa boss nito ang hinanakit. Hindi siya nagpatinag. Hindi niya kasalanan na minahal siya ng asawa niya. Ang bilis niya akong kinalimutan. Ako, Andrea. Kung hindi mo kaya ibalik mo na lang siya sa akin. Mahal na mahal ko si Owen. May anak na kayo. May matitira pa sa'yo kapag wala siya pero ako walang matitira sa akin. Napaka-selfish mo. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Gusto mo palaging iniisip ang sarili mo. Kaya ang dali para sa'yo na sirain siya sa harap ko para itaboy ko siya. Bakit? Balak mo siyang damayan kapag wala ako? May anak kaming dalawa. Kaya mong mabuhay ng mag-isa kahit wala siya. Pinipigilan niya ang magkahalong emosyon sa puso niya. Hindi ako selfish. Kinukuha ko lang ang dapat na para sa akin. Sarkastiko siyang natawa. Kung sa'yo ang asawa ko, ikaw sana ang asawa niya, hindi ako. Ang daming lalaki sa mundo, hindi lang si Owen. Bakit mo hinayaan ang sarili mo na ipagsiksikan sa buhay namin? Humikbi ito. Bakas pa rin sa mukha ng babae ang galit. Magsasalita sana siya ulit ngunit hindi natuloy dahil nakita niya ang asawang pumasok sa loob. Han? Gulat na bungad sa kanila ni Owen noong pumasok ito sa loob ng bahay. Agad siya nitong nilapitan. Gusto ka raw niyang makita kaya pumunta siya dito para makausap ka. Malamig niyang imporma sa lalaki. Pumasok na tayo sa loob. Mahinahong sabi nito. Nakita niyang napaawang ang bibig ng babae dahil sa sinabi nito. Owen, pumunta ako dito para sa'yo. Bakit mo ba ako iniiwasan? May nagawa ba akong mali sa'yo? Magbabago na ako, please. Ako na lang. Matagal ko nang sinabi sa'yo na tapos na tayo.
May pamilya ako, Jenica. Sinira mo na noon ang pamilya ko. Hindi ko hahayaan na maulit yun. Naging mabait ako noon pero kapag ginilo mo pa kami, hindi kita sasantuhin. Nag-hysterical ito. You loved me first. Hindi mo siya kilala nung mahal mo pa ako. Galit ka pa sa akin kaya sinasabi mong mahal mo siya. Hindi mo siya mahal. Sigaw nito. Nagulat siya noong mas lumapit sa kanya ang lalaki. Halos magkadikit na ang katawan nila. Nakayakap ito mula sa likod. Mahal ko ang asawa ko. Kung gusto kita hanggang ngayon, matagal ko na siyang iniwan para sa'yo. Matagal nang tapos kung ano man ang meron sa ating dalawa. Masaya ako kasama ang asawa at anak ko. Hindi sa lahat ng oras ikaw ang mamahalin. Napapikit siya nung halikan siya nito sa labi. Sa harap ng babaeng dating minahal niya. Sa harap ni Jenica. Let's go inside. Bulong ni Owen pagkatapos ng halik. Maliit siyang ngumiti kasabay ng pagtango. Inabot nito ang kamay niya. Magkahawak sila ng kamay na pumasok sa loob. Guard, paalisin niyo na siya. Utos pa nito. Hindi nila pinansin ang sigaw ni Jenica. Mabuti nilang wala dito ang mga anak nila dahil baka matroma ito sa pagmumukha ni Jenica. Thank you. Inausap ko na siya noon na layon na tayo. Di ko alam na pupunta siya ngayon dito. I swear, wala na kaming ugnayan na dalawa. Matagal ko nang tinapos yun, kagaya ng pangako na aayusin ko ang pamilya natin. Mahal na mahal kita, ang pamilya natin. Nilagay niya ang hintuturo sa labi nito para pigilan sa pagsasalita. Umiti siya ng matamis. Shh, ayos lang. Hindi niya ako masasaktan. Hindi ko sinabi sa'yo pero may pangako rin ako sa sarili ko. Alam ko na noon pinagdududahan kita. Ang pagmamahal mo sa akin. Hindi ako nagtiwala sa'yo pero gaya ng pangako mo, nakita ko kung gaano mo kami kamahal. Kung gaano ako kaswerte na naging asawa kita. Nakita niya ang pagkislap ng mga mata nito. May munting luhang nagbabadya. Natatawang niyakap niya ang asawa. Mahina itong napahigpi sa balikat niya. Ang swerte ko rin. Takot na takot ako na mawala kayo sa akin. Takot na takot ako na masira tayo dahil sa mga nangyari. Akala ko mawawala na kayo sa akin. Hindi ko yun kaya. Inaplos niya ang likod nito. I love you, mahal. Hinding-hindi na mangyayari yon. Wala kang dapat ikatakot. Ayaw kong gumaya sa akin ang anak ko na walang kumpletong pamilya. Alam ko kung gaano kahirap yun. Sabi ko sa sarili ko, bata pa lang ako pag nagkaroon ako ng asawa. Mamahalin ko siya pati ang anak namin. Mas lumapit ito, yumakap lalo. I love you, Owen. Ikaw ang pinaka-the best na daddy at asawa sa buong mundo. Kagaya ng pangako nila sa isa't isa, maging isang mabuting asawa at magulang sa kanilang mga anak. Ganon ang ginawa nilang dalawa ni Owen. Normal lang na hindi magkaunawaan minsan pero agad nila iyong naaayos. Dahil sa nangyari, mas marami silang na-realize. Higit sa lahat, mas naging matibay at patatag silang dalawa. Lumipas ang 1 taon, malaki na ang bunso nila. Maayos ang pamilya nila. Daddy, bilisan mo na, alis na tayo, baka magalit si Mami. Pinanlakihan niya ng mata ang kanyang anak. Dinamay pa siya nito. Excited lang naman na pumunta sa rest house na binili ni Owen. Malayo iyon, talagang kailangan nilang bumiyahe para makarating roon. Hindi ko sinabi yan, Lyra. Mahinang bulong ko sa kanya. Lumabi ito sa harap ko. Niyakap ito ang braso ko. Mami, excited na ako mag-swimming. Ano ba kasing ginagawa ni Daddy? Ang tagal-tagal niya po, kanina pa siya. Di ba dapat mas matagal ng babae kasi mas nagpapaganda tayo? Natatawang ginulo ko ang buhok niya. Baka di pa gwapo kaya di lumalabas. Kaya mo na matagal tayo doon kaya magsasawa ka. Pumusangot siya kaya mahina akong natawa. Sabay ang dalawang napalingon sa pinto noong marinig ang pagbukas nito. Umungad sa kanyang paningin ang nakaayos niyang asawa. Dala nito ang maleta nila kung saan nakalagay ang mga gamit na dadalhin nila para sa pagbabakasyon. I'm sorry, nakalimutan ko kasi yung ibang gamit ni baby. Chinek ko para sure na walang nakalimutan.
Hingi nito ng paumanhin. Tumango lamang siya ng may munting ngiti sa labi. And si Lyra ay tumakbo na pababa kung nasaan ang mga kapatid nito. Nilahad niya ang kamay para mahawak nito ang lalaki. Nilagay ko na dyan lahat. Kanina ka pa hinihintay ng mga bata. Si Lyra nga inip na. Sandaling napakamot ito sa ulo. Opo, mahal. Pagbaba namin sa hagdan, bumungad sa kanila ang 3 anak. Buhat ni Simon si Aliyah habang nililibang siya ni Lyra. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ng 3. Let's go? Aya niya. Nang makita siya ni Aliyah, agad nitong binuka ang braso para buhatin siya. Imbes na siya ang kumuha, humarang si Owen. Napahagik-gik ito dahil sa ginawa ng kanyang ama. Nakatanggap na mahinang hampas mula sa kanya si Owen. Ako nang bahala kay Aliyah. Ikaw na ang kamukha, hindi pwedeng ikaw pa ang paborito niya. Pogi kasi ni Daddy kaya gusto ni Leah. Pagyayabang nito. Napabusangot siya. Hinampas niya ulit ito. Inabot niya si Aliyah kahit ang tingin nito nasa daddy niya pa rin. Oo na, gwapo ka na. Pero anak ko rin naman sila. Ako ang nagdala ng 9 months pagkatapos mo kong buntisin. Ako ang naghirap mag-labor pero bakit mas lamang ka? Hinalikan nito ang tungki ng ilong niya. Gawa ulit tayo ng isa. Baka ikaw na ang kamukha niya, mahal ko. Walang pagdadalawang isip siyang umiling. Iyon ang hindi na mangyayari. Tama na ang 3 anak. Kontento na siya kung anong meron siya ngayon. May asawa at mayroong 3 anak na sobrang bait at mapagmahal. Natupad niya na ang pangarap niya noong bata pa lang siya dahil sa tulong ni Owen na sobrang mapagmahal din. Makalipas ang 5 taon, sila na yata ang pinakamasayang pamilya sa mundo. Halos nakuha na nila ang lahat ng pangarap nila noon. Malaki na ang mga anak nila pati ang bunso na malapit nang pumasok sa paaralan. Nakita mo ba kanina si Simon parang pinagbaksakan ng langit at lupa nung dumating? Nakita ko yun kagabi na may kausap sa cellphone, mukhang inis na inis. Kausapin mo kaya, baka kailanganin niyan tulong mo. Ayusin mo lang, baka kalokohan ang ituro mo. Para silang mga marites na nakasilip sa kusina. Pinagmamasdan nila mula dito ang panganay nilang nasa sala. Nakabukas ang TV pero mukhang lutang naman ito. Maayos ang tinuturo ko sa anak natin, Han. Kaya lumaki siya ng maayos. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa kanya. Sige na, puntahan mo na siya. Baka kailangan niyan tulong mo. Magluluto ako ng pagkain natin para pagdating nila Lyra may pagkain na tayo. Panay ang sulyap niya sa mag-ama habang nag-uusap ang mga ito sa sala. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Inabala niya ang sarili sa paghahanda ng pagkain. Habang naghihiwa siya ng repolyo para sa chop suey, naramdaman niya ang pagyakap ng bisig mula sa likod niya. Napangiti siya. Batid niya ang lalaki ito. Kumusta? Sinabi ba sa'yo ni Simon kung anong problema niya? Mukhang seryoso ang pinag-usapan niyo kanina. Tanong niya. Binitawan niya ang kutsilyo para hawakan ang kamay nitong nayakap sa kanya. Mahina itong tumawa. Malaki na talaga ang anak natin, Han. Hindi ka maniniwala sa akin kapag sinabi ko sa iyo kung bakit gano'n na lang kalutang si Simon ngayong araw. Malakhak siya bago ito nilingon. Tell me, makikinig ako. Pinahinga nito ang mukha sa balikat niya. Ramdam niya ang kakaibang kiliti na hatid noon. Well, di ba may pinakilala sa ating kaibigan si Simon noon? Si Therese? Sabat niya. Katulad ng naramdaman ko noon sa'yo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Napagtanto ko na lang na gusto na kita. Nakakapanibago dahil palagi tayong magkasama noon pero simula nung mainis ako kapag may kasama kang iba. Ang problema ng anak natin kung ano ang nararamdaman niya. Aniya. Tumango siya. Anong sinabi mo sa kanya? Simple lang ang sinabi ko. Una sa lahat, alamin niya kung anong nararamdaman niya para kay Therese. Pwedeng naguguluhan lang siya o higit pa sa kaibigan ang nararamdaman niya. Kung higit man doon, huwag magdesisyon na may masasaktan siya. Hindi kailangan magmadali. May tamang panahon para sa lahat. Handang pagmamahal, hindi kailangan na magmadali. It takes time. Ang swerte ko talaga sa'yo. Pulong niya. Ako ang maswerte sa'yo.
Nung alam ko na kung anong nararamdaman ko, pangako ko sa sarili ko na, Lord, ito yung babaeng gusto kong pakasalan. Ganda-ganda niya kaya ang swerte ko kapag naging asawa ko siya. Napangiti siya nung hinalikan siya nito na buong pagmamahal niyang tinugon. Nasa tamang panahon at nasa tamang tao na rin. Hindi kailangan na magmadali. Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay nakatadhana. Kami ang tinadhana sa isa't isa. Dito nagtatapos ang aming kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam! Kuya Agustin Stories presents Billionaire